Magandang araw mga bata! Muli ako nga pala yung guro na si Angelica. Inayayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Naway gabayan niyo kami sa aming klase. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga mga bata! Kamusta kayong mga bata? May lumiban ba sa ating klase? Wala? Mabuti naman kung ganun. Bago tayo magsimula sa ating leksyon, meron akong inihandang kanta. Alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw Ay Masaya Tumawa Ka? Magaling! Sabay-sabay natin itong kantahin. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Bago tayo dumako sa ating leksyon, magbalik tanong muna tayo. Ano nga ba ang pangalan? Joyce? Tama! Ang pangalan ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop at iba pa. Magbigay ng halimbawa ng pangalan. Juncel? Magaling! Bigyan natin ng 3 bagsak si Joyce at si Juncel. 1, 2, 3. Magaling mga bata! Ngayon, para mas maunawaan pa natin kung ano ang pandiwa, mayroon akong inihandang kwento sa inyo na naglalaman ng salitang kilos o galaw. Gusto kong makinig kayo ng mabuti dahil pagkatapos may mga ilang katanungan ako. Naunawaan ba? Ano ang gagawin pag si teacher ay nagkukwento? Tama! Makinig, tumahimik, umupo ng maayos, at unawain ang kwento. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating kwento ay ang batang masipag. Masipag ba kayo mga bata? Buti naman kung ganon. So ngayon, sabay-sabay natin unawain ang kwento. Sa bahay nila ay lagi mo siyang nakikitang may ginagawa. Nagwawalis, nagdidilig ng halaman. Nagpupunas din siya ng mga alikabok sa upuan. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, ay hindi nalilimutan niyang mag-aral. Nagbabasa siya ng mga kwento, nagsusulat ng pangalan, at kung minsan ay gumuguhit ng larawan at nagkukulay. Kay sipag talaga ni Tina. Tuwang-tuwa tuloy ang kanyang ama at ina. Ngayon, meron ako mga ilang katanungan. Kagaya na sinabi ko kanina na may katanungan ako pagkatapos natin basahin ang kwento. So, sino ang bata sa kwento? Miss Proveda? Si Tina. Tama. At ano-ano naman ang ginagawa ni Tina, binibining Grishel? Tama. Lahat na sinabi mo ay ginagawa ni Tina. Nagwawalis, nagdidilig ng halaman, nagbabasa, nagsusulat ng pangalan, nagkukulay, gumuguhit, at nagpupunas ng alikabok, ay ito ay halimbawa ng pandiwa o salitang kilos. Mahusay! Bigyan ng 10 palakpak ang bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mahusay! Ang galing naman!
talagang nakinig kayo sa ating kwento. So, salamat! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw ng tao, bagay o hayop. Halimbawa, una, sila ay kumakanta. Pangalawa, nagluluto ang ate. Pangatlo, naliligo ang kuya. Pang-apat, tumatahol ang aso. At ang panglima ay natutulog ang bata. Okay class, so ngayon papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. At bawat pangkat ay magbibigay ng 10 halimbawa ng pandiwa. Naintindihan ba? Okay, very good. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. At pwede nyo nang simulan. Okay class, so tapos na po ba ang 3 pangkat? Okay, very good. So, sisimulan natin sa unang pangkat. Sino ang representaryo sa unang pangkat? Okay, si Angel. So, Angel, pwede mo nang basahin ang inyong nagawang mga halimbawa ng pandiwa. Okay, very good. So, bibigyan natin ng 5 palakpak ang unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. At ang susunod naman ang pangalawang pangkat. So, sino ang representaryo sa pangalawang pangkat? Okay, si Joy. So, Joy, pwede mo nang basahin ang inyong nagawang mga halimbawa ng pandiwa. Okay, very good. So, bibigyan din natin ng 5 palakpak ang pangalawang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. At ang susunod naman ang pangatlong pangkat. So, sino ang representaryo sa pangatlong pangkat? Okay, si Joshua. So, Joshua, pwede mo nang basahin ang inyong nagawang mga halimbawa ng pandiwa. Okay, very good. So, bibigyan din natin ng 5 palakpak ang pangatlong pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Ba kayong mga katanungan? Okay, so ako ang magtatanong sa inyo. So, ano nga ulit ang pandiwa? Joshua? Okay, very good Joshua. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng tao, bagay o hayop. Very good Joshua. Bibigyan natin ng 5 palakpak si Joshua. 1, 2, 3, 4, 5. At sino naman dito ang magkapagbibigay ng halimbawa ng pandiwa? Okay, Angel? Okay, Angel, very good. Si John Shell ay naglalakad. Very good. Very good, Angel. Bibigyan natin lang 5 palakpak si Angel. 1, 2, 3, 4, 5. At sino pa dito makapagbibigay ng halimbawa ng pandiwa? Okay, Joy? Very good, Joy. Si Joshua ay naglilinis. Very good. Bibigyan natin ng 5 palakpak si Joy. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon mga bata, kumuha kayo ng isang kapirasong papel at sagutan ito. Panuto, ibigay ang salitang kilos na isinasaad sa bawat larawan. Tapos na ba kayo mga bata? Okay, pakipasa na ang inyong mga papel. Salamat. Para sa inyong takdang aralin, magbigay ng isang salitang kilos na makikita sa inyong tahanan. Uulitin ko, magbigay ng isang salitang kilos na makikita sa inyong tahanan. At ipasa ito sa susunod na ating pagkikita. Yun lamang at paalam.